Isang magandang araw mga kasyensyen. Nais nyo na bang matunghayan ang ika-6 na kabanata ng aking kwento na pinamagatang My Dream Girl? Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga upload. What the hell are you doing here? Ginulat sina Elaine at Alan ng malakas at galit na tinig na iyon ni Val mula sa pinto ng kwadra. Tumila na ang ulan, sumikat na ang araw, kaya nagsimula nang bumalik sa normal ang mga gawain sa buong rancho. Maagang umalis ng bahay sina Lola Ida at Nanay Tikay kasama si Yuri upang kamustahin ang ilang nasalantang bahay ng mga tauhan. At dahil hindi niya makita si Val kanina, si Alan na lang ang nilapitan niya at tinanong kung maaari na siyang sumama rito sa paglilibot nito sa rancho. Tiya kasing mababagot lang siya kung mananatili siya sa loob ng bahay. Hindi naman kumikirot ang mga sugat niya at hindi na rin siya nahihilo. At saan mo siya planong dalhin, Alan? Nakita mo ba ang itsura niya? Hindi pa siya magaling. Itsura at tono ni Val ay animo pinagbalakan siya ng hindi maganda ni Alan. Malalaki ang hakbang na lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa braso. Nagpapakamatay ka na ba? Bumalik ka sa loob ng kwarto mo at doon ka lang hanggat hindi ka pa gumagaling. Pero magaling na ako. Si Dr. Ventura ang nagsabi, kaya ko nang magkikilos, hindi na ako nahihilo, hindi na kumikirot ang sugat ko, giit pa niya. Lalakad kang mag-isa pabalik sa bahay o bubuhatin pa kita. Naniningkit ang mga mata nito sa pagitan na nagtatangis na mga bagang. Pagkamangha at kaaliwan ang bumukas sa mukha ni Alan habang nakatunghay ito kay Val. Obviously, hindi naman natural ang inaakto ng huli na mga sandaling iyon. Kaya kahit ang pinsan nito ay naninibago rito. Pero nababagot na akong nakakulong lang sa kwarto. Hindi ko na problema yon. Basta, hindi ka pa pwedeng magkikilos masyado. Tama siya, Val. Maayos na ang lagay niya at hindi ko naman siya pwepwersahin sakaling makaramdam siya ng sakit o pagod. After all, she's our guest. Tungkulin nating entertainin siya. Bukas ay uuwi na siya. Sayang naman kung hindi man lang siya makakapagpalibot dito sa rancho, segunda sa kanya ni Alan. Uuwi? Nakakunot noong ulit ni Val. Tinignan siya nito na tila balak niyang umalis doon nang hindi man lang ipinapaalam dito. Bumaba na ang tubig sa ilog dilam, apaw pa rin ang tulay pero pwede nang daanan ng sasakyan. Teka, mas mabuting ikaw na lang ang maglibot sa kanya rito sa rancho. Ako na ang bahala roon sa aayusin mong bubong ni Namang Tasyo. Tutal, ikaw naman talaga ang ipinunta niya rito, di ba? Suhestyon ni Alan. Pinukol ito ni Val ng matalim na tingin. Pero baliwala lang iyon dahil nakangising nagpaalam lang ito sa kanya. Saka sinaluduhan ang pinsan bago sumakay sa kabayo nito at iniwan sila. Hindi niya gaanong narinig ang pagbubusa ni Val pero nahulaan niya sa tono at anyo nito na patungkol iyon sa kanya. At tiyak hindi niya magugustuhan ang nilalaman. Look, alam kong ayaw mo akong makasama. Sinong nagsabi sa'yo? Wala. Pero halata ko naman sa'yo na kung pwede mo lang akong ihagis paalis ng rancho, ay tiyak ginawa mo na. Humalikip-kip ito at kumunot ang noo nito. So, mind reader ka pala. Correct me if I'm wrong. But what it you who pushed me away the other night? Ikaw rin itong umiiwas mapag-isa tayong buong araw kahapon.
Kaya paano mo nasabing ayoko sa'yo? Nag-init ang magkabilang pisngi na nag-iwas siya ng tingin dito. Napabuntong hininga ito at nakakunot noo pa rin na tinitignan ang kabayo sa stall sa likuran niya. Sigurado ka bang wala kang nararamdamang masakit sa'yo? Hindi ka ba nahihilo? Hindi na. Marunong ka bang mga bayo? Hindi. Makikisakay lang dapat ako kanina kay Alan. Tumango ito. Tuturuan kita. Talaga? Pero sigurado ka bang hindi ka maiistorbo sa mga gawain mo ngayong araw? Tumawa ito ng pagak. Saka umiling. You do disturb me, babe, but not in the way you imagine. Makahulugang sabi nito nang tumutok ang abuhing mga mata sa mga labi niya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Napaatras pa siya. Magkahalo ang anticipation at panic sa nahulaang nais gawin nito. Especially when his eyes dark with the same desire she saw in them the other night. Ngunit hindi nito itinutuloy ang malinaw na ibinabadyang gustong gawin. Bagkos ay tumalikod ito at binuksan ang stall ng kabayo. Marahang pinakawalan niya ang pigil-pigil na hininga. Kailangang itanim niya sa kanyang isip ng paulit-ulit na isa itong estranghero, bagamat pamilyar sa kanya ang anyo nito. If not, she would be setting herself up for another heartbreak. Maaaring tanggap na nga niya na wala na si Clint, pero ang hayaang mahulog ang loob niya kay Val ay isang kahangalan. Hindi niya alam kung kailan titibok muli ang puso niya para sa iba. Ngunit kung mangyayari iyon, hindi maaaring kay Val dahil natitiyak niyang hindi niya ito maipaghihiwalay o mawawari kung ito nga ba ang mukha ni Clint na taglay nito ang mamahalin niya. It will be a very unfair to him. Val! Sabay silang napalingon sa pinto ng kwadra. Isang dalagita ang nakapamaywang doon. Chinita ito at mahaba ang nakatirintas na buhok. Maliit ito na halos hanggang tenga lang siguro niya, pero daig pa nito ang general sa lakas ng boses nito. Siya ba ang babaeng nagkakalat na asawa mo raw, ha? Anito, saka lumapit sa kanya at inikutan pa siya. Hinagod siya ng tingin nito bago inismiran. Sinungaling talagang badong na yon. Maganda ka raw? Ordinaryo lang naman ang itsura mo. Sino ka ba? Hindi ako naniniwalang itinanan ka ni Val. Siguro, huwag kang basto sa bisita ko, Sheena. Hindi sumigaw o nagtaas man lang ng boses si Val. Pero maotoridad at matikas na tono nito ay kapwa sila nagitla ng dalagita na si Sheena. Sheena pala ang pangalan. Elaine, pasensya ka na. Kinulang kasi ito ng palo noong bata. Anito sa kanya, pero dito pa rin nakatingin ng masama. May kailangan ka ba? Nakalabing kumapit si Sheena sa braso nito. Kamuntik pa siyang mapanganga sa pagkagulat nang makitang sadyang idinidikit nito ang dibdib sa tagiliran ng binata. The girl was practically shouting her claim on Val. Ngayong halatang may gatas pa ito sa mga labi. And here she thought, a small town girl were shy and demure. Nasira ang bubong namin. Kailangan ng makakatulong ni tatay sa pag-aayos. Malambing na sabi nito. Mas nairita siya sa paraan ng pagngiti nito kaysa pag-insulto nito sa kanya at hindi niya alam kung bakit. Alam ko, pupunta na roon si Alan. Nagkasali silang siguro kayo. Si Alan, wala namang alam ang mayabang na yun. Baka masira lang lalo ang bubong namin kung siya ang gagawa. Ikaw na lang, Val. Alam kong mas kaya mo yun kaysa sa kanya. May gagawin pa ako. Sige na, umuwi ka na. Tinititigan siya ni Sheena ng matalim. Anong aasikasuhin mo? Ang bisita mo?
Inutil ba siyang hindi pwedeng iwan mag-isa? Mas importante pa ba siya kaysa sa akin o sa bubong namin? Oo, dahil hindi ko lang siya bisita. Nobya ko siya. At kung ayaw mong paluhurin kita sa asin, hihingi ka ng tawad sa kanya ngayon din? Maigting na pahayag ni Bal na ikinasinghap naman ni Sheena. Hindi pa nakontento si Bal sa sinabi nito. Kinabig siya nito at hinalikan siya sa mga labi. Nang marinig nilang humihikbi si Sheena ay saka lang siya pinakawalan nito. Nakita niyang patakbong umalis si Sheena. Bago pa niya makastigo si Bal ay humingi na kaagad ito ng paumanhin sa kanya dahil ginamit siya nito para matapos na ang infatuation ng dalagita rito. At paano na kapag umuwi na ako? Malalaman din niyang hindi mo naman talaga ako nobya dahil hindi na ako babalik pa rito. Paangil na sabi niya. Habang nakataas ang isang kilay. Naiinis siya ngunit hindi niya matiyak kung dahil sa ginawa nito ang katotohanan na aalis siya sa rancho. Madali namang palabasin na lumuluwas ako sa Maynila dahil binibisita kita. At sa palagay ko, pag nag-aaral na siya ng kolehiyo, lilipas na rin ang infatuation niya sa akin. Mas marami siyang nakikilalang kaedad niya roon. Paano kung hindi? Paano kung ikaw talaga ang gusto niya? Pupusta ako, ikaw ang first love niya, and you know that what they say about first love, aniya. Saka napatingin sa direksyong itinakbo ni Sheena. Naalala niya ang unang pag-ibig niya at ang sakit ng pagkasawi roon. Na hindi yon namamatay. Kalokohan lang yon kung totoo yon, wala na sanang nagpapakasal pa dahil bihira namang magkatuluyan ang mga unang nagkarelasyon. Umiling ito pero kagyat ding natigilan at napatitig sa kanya. Ang sarili mo ba ang tinutukoy mo? Si Clint ba ang first love mo kahit matagal nang wala ay hindi mo pa rin makalimutan? Nagkibit balikat siya. Nagsalubong ang mga kilay nito. Anong klaseng sagot yon? Malabo pa yon sa putik ah. Akala ko ba ayaw mo nang mababanggit pa ako ng kahit anong tungkol sa kanya? Bakit interesado ka naman ngayon? Nagtatakang tanong niya rito. Naglapat ang mga labi nito. Nanggigigil na napahawak ito sa batok at napatingala. Kapag kunwan ay umiling ito at itinutuloy ang paghahanda sa kabayong sasakyan nila. Naguguluhang sumunod na lang siya rito nang igiya nito palabas ang isang kabayo. Natitiyak niyang hindi imahinasyon lang niya ang hinala na parang may nais itong ipagtapat o sabihin sa kanya, ngunit hindi magawa nito. Lumanghap ng sariwang hangin si Elaine habang pinagmamasdan ang panginginain ng baka mula sa ituktok ng burol na pinagpapahingahan nila. Hindi kasi ito pumayag na ipagpatuloy pa nila ang pagtuturo nito sa kanya ng mga bayo. Napansin kasi nito na napapangiwi siya dahil kumikirot ang sugat sa sentido niya. Ang ganda rito sa inyo. Don't stay where you are. Biglang pigil ni Bal sa kanya na akmang lalapit siya rito. Nakaupo ito sa nakausling ugat ng punong mangga. Ilang di pa lang ang layo sa paanan ng burol. May baon itong sketchbook sa saddlebag nito habang abala siya sa pagmalas sa napakagandang tanawin ng buong rancho. Abala rin ito sa tahimik na pagguhit. Ha? Nagtatakang tanong niya, sabay kiling ng ulo. Tiyata't siya ang iginuguhit nito. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ini-sketch ng hupad. I just want to catch the way you look with the sun behind you. Anito bagamat hindi ito nakatingin sa kanya ay napangiti sa nahulaang pagdududang bumuka sa mukha niya. Hindi pa niya nakikita ang mga gawa nito maliban sa pinakita sa kanya ni Lola Ida sa litrato. Pero nakakaaliw ang bilis ng kaliwang kamay nito sa pagguhit. Pwede ko bang hingin yan kapag ka natapos mo na?
Nope, igagawa kita ng iba kung gusto mo. This one for my collection. Saglit na umangat ang ulo nito upang bistahan siya bago muling yumuko at gumuhit. Pwede kang magsalita. Hindi yun makakaapekto sa ginuguhit ko. Naaliw na sabi nito. Napuna siguro nito na pinipigil na niyang magsalita pagkatapos siyang bawalan na kumilos nito. Tell me, wala ka bang balak magtayo ng ibang branch ng Elaine Clint? Actually, mayroon na kami. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ng bake shop ko? Hindi ko naman nabanggit yun sa'yo kahit kina Lola Ida at nagtatakang napatitig siya rito. Nang mamula ang mukha nito ay lalo siyang nagtaka. 1 week na akong nagpupunta araw-araw sa coffee shop sa tapat ng bake shop mo. Nakikita kita mula sa paboritong inuupuan namin ng kaibigan kong laging kasama ko roon bago pa kita nakita sa bangko. Hindi mo ako napansin noon dahil nasa likuran mo ako. Si Jomar ang nakadampot ng passbook mo pero hiningi ko sa kanya dahil bala ko talagang sundan ka at magpakilala sa'yo. Pag-amin nito na ikinalaki ng mga mata niya. You were saying... Ha? Nawala sa isip niya ang pinag-uusapan nila dahil sa hindi niya inaasahang pagtatapat nito. About your plan for Elaine Clint. Oh, that. Well, nagtatayo na kami ng bagong branch sa Quezon City. Ikinwento niya rito ang tungkol sa mga plano niyang pagpapalaki pa ng negosyo. Mahaba na ang naikwento niya pero natili lang tahimik ito kaya napasulyap tuloy siya rito para lang mapasimangot. Hindi naman pala ito nakikinig. Bal, hindi ito tumugon. Parang hindi siya narinig nito. Kahit tignan siya nito ay parang blanko ang mga mata nito. She knew from her experience with Clint before na tuwing nagtatrabaho ito ay wala itong ibang nakikita kundi ang ginagawa nito. Kahit sino ay hindi ito maaaring istorbohin. Sa palagay niya ay yun din ang nangyayari ng mga sandaling iyon kay Bal. Kaya tumahimik na pinagmasdan niya lang ito. Tigib na konsentrasyon ang mukha nito, animoy kritiko ito na sinusuri ang bawat bahagi ng mukha niya bago iguhit iyon. He looked dangerous and striking with the serious look in his eyes. Ipinapaalala nito sa kanya ang Hollywood actor na si Keanu Reeves. She didn't like the way her heart started beating faster. Nang magtama ang mga mata nila ay nag-iwas kaagad siya ng tingin. Pero napatingin uli siya rito na nagmamadaling tumayo ito. Elaine, halika na! Aabutan tayo ng ulan! Pasigaw na tawag nito sa kanya. Lumapit kaagad ito sa kabayo at isinilid sa saddlebag ang mga dala nito bago sumakay. Noon lang niya napansin na madilim na ang mga langit. Inabot nito ang kamay niya para hilahin siya pasakay sa likuran nito. Hold tight. Bibilisan ko ang takbo, hindi natin kailangang idagdag ang lagnat at sipon sa mga taglay mong injuries. Anito, saka hinigit ang renda ng kabayo. Malayo-layo rin ang burol mula sa bahay. Kahit halos paliparin nito ang kabayo ay inabot pa rin sila ng malakas na buhos ng ulan at malakas na hangin. Hinigpitan niya lalo ang pagkakayakap sa likod nito nang maramdaman niya ang panginginig nito. Hindi siya gaanong tinatabla ng lamig pero halatang giniginaw na ito. Nang humalinghing sa takot at umarko ang katawan ng kabayo dahil sa malakas na kulog na sinundan pa ng kidlat, ay iniba nito ang direksyong tinatahak nila. Nang tanungin niya si Bal ay delikado raw na doon din sila dumaan sa dinaanan nila kanina dahil open field. Baka tamaan pa sila ng kidlat. Kaya lumusot sila sa makapal na kakahuyan. Doon ay may namataan siyang maliit na kubo. Bagamat mukhang walang tao ay parang alaga iyon dahil malinis ang bakuran. Mauna ka nang pumasok. Itulak mo lang ang pinto.
Isisilong ko lang si Cuba. Utos nito sa kanya nang alalayan siyang bumaba sa kabayo. Kapag gusto ko kasing mapag-isa ay dito ako madalas nagpupunta. Dating bahay ito ng isang katiwala namin. Ipinaayos ko lang para magamit ko rin ang studio. Pasensya na kung medyo amoy pintura. Anito nang pumasok sa kubo, bit-bit ang isang gasera na hindi niya alam kung saan nakuha nito. Mamili ka na lang ng t-shirt at pantalon dyan sa cabinet. Malilinis lahat yan. Maya-maya lang ay titigil na rin siguro ang ulan. Sinunod niya ito, pero ang tuwalyang kinuha niya ay ibinalot kaagad niya rito dahil mas ito ang nangangatal sa lamig kaysa sa kanya. Tinanong niya ito kung may kalan doon na maaaring pag-initan niya ng tubig. Itinuro naman nito iyon. Akmang lalapit siya roon upang magsalang pero pinigilan siya nito. Patuyuin mo muna ang sarili mo. Tumutulo ka pa. Ako na ang magsasalang ng tubig. Ang alam ko ay may instant coffee pa ako rito at noodles, anito. Habang nagpapalit siya ng damit, ay Maginoo namang nanatili itong nakaharap sa kalan. Nang kumulo na ang tubig ay nagtimpla ito ng kape para sa kanilang dalawa. Akmang hihigop na siya ng kape nang hubarin nito ang suot na pang-itaas. Kamuntik nang malapnos ang dila niya sa init ng kape dahil sa gulat na napasinghap nang mahantad sa kanya ang matipunong dibdib nito. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang napalapit ito at niyuko siya. Sunod-sunod na tumango siya. Hindi niya masalubong ang mga mata nito. Tila nahulaan kagad nito ang nangyari sa kanya dahil nanunudyo ang pagkakangisi nito. Konserbative ako, hanggang look ka lang. No touch, biro nito. Saka kumidlat bago itinapi sa dibdib ang ginamit niyang tuwalya. Natawa na rin tuloy siya dahil sa itsura nito. Alam mo, mabisa raw pang kontrol sa lamig ang shared body heat. Bigla ay komento ni Bal nang sa ikalimang beses ay mapabiling ng higa si Elaine sa maliit na papag na hinihigaan nila. Akala niya ay ibibigay na nito sa kanya ang karapatang solohin iyon, pero wala raw itong balak maniga sa lamig sa lapag. Kung gusto raw niya ay siya na lang sa lapag at ito ang sa papag. Iisa pa naman ang kumot doon at ang nag-iisang tuwalya ay basa pa. Kaya wala silang magagamit na pananggalang sa lamig. Tila nananadya ang panahon. Mukhang bukas pa titila ang ulan. Alin lang sa dalawa? Maninigas siya? Sa lamig o mabaliw sa kapipigil na sunggaban ng yakap si Bal? But at least pwede niyang idahilan na dahil nilalamig siya kaya siya yayakap dito at hindi dahil na last at first sight siya sa nakita niyang matipunong dibdib nito. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang abs nito na parang adobe sa tigas. What? Malamang kasi hindi mo ako patulugin buong gabi. Sa pabiling-biling mo kaya mabuti pa dito ka. Hinila siya nito palapit dito at kinulong sa mga bisig nito. Dear, don't worry, walang mangyayaring hindi mo pinanghihintulutan. Masyadong malamig at kaya pareho tayong naninigas, ay ito ang pinakamabuting gawin. Napalunok siya sa nararamdamang nabubuhay na sa isang parte ng katawan nito na hindi dapat kasing tigas ng dibdib nito. Lalo pat halos walang daanan ng hangin sa pagitan nila. Napaungol naman ito dahil doon. Halatang hindi nito malaman kung paano kokontrolin ang natural na reaksyon ng katawan nito. Just don't move and we'll make it through the night. Anas nito sa tapat ng tenga niya. Bal, bakit sinisinghot mo ang ulo ko? Type ko kasi ang shampoo mo. Baka bumagay sa long hair ko. Anito na umarte na parang bakla. Napahagik-gik na sinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito. Are you a virgin, love? Mabilis na itinulak niya ito. At bakit aber? Nothing. Bumalik ka na rito.
I don't go for one night stand, Bal. I know. Bakit sa palagay mo ay nagtitiis akong yakapin ka lang? And how do you know it will be just a one night stand? Inalok kita ng relasyon, remember? Yes, but the question is why? Dahil mahal mo ako o dahil gusto mo lang akong maikama? I think it's the latter rather than the former. Na-challenge ka lang ipalimot sa akin si Clint to make me fall for you because I've been loyal to him for so long. Hindi ka agad ito nakasagot. Alam niya na natumbok niya mismo ang laman ng isip nito. Aaminin ko, naiinggit ako sa kanya dahil kahit matagal na siyang wala ay tapat ka pa rin sa kanya. He is sure one lucky son of a bitch to have the love of a woman like you. Pero hindi na niya nararamdaman pa ang pagmamahal mo. Buhay ka pa and you deserve to love and be loved again. Huwag mong isamang ilibing sa puntod niya ang puso mo. At sa palagay mo'y ikaw ang dapat kong mahalin? Yes. Kung pahihintulutan mo, patunayan ko sa iyong kaya kong higitan ang nararamdaman niya noon para sa iyo. Pagkasabi niyon ay tila nananansyang kinabig siya nito at niyakap. He tilted her face toward his and slowly lowered his lip to her. Nang hihingi ng permiso ang halik nito at ibinibigay naman iyon dito. I'm sorry, Bal. I'm sorry. Aniyang pigil na mapahikbi. Kung hindi lang niya napigilan ng sarili ay nasambit na niya ang pangalan ni Clint. Ayaw niyang gamitin at samantalahin ang nararamdaman ni Bal para sa kanya. Kailangan niyang pigilan lalo pang panglalim na namamagitan sa kanila, kung hindi, kahit ayaw niya ay tiyak niyang masasaktan niya ito. Patay na siya. Damn it! Nanggigigil na wika nito, tsaka marahas na tumayo. Hindi na siya nilingon pa nito. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po.